sa inyo. Bago mo isipin yan, magpalit ka muna ng damit. Basang-basa ka na ng pawis, oh. Hindi mo man lang ba sisirusohan? Yasa mo yung dila. Basang-basa ka na ng pawis, oh. Hindi mo man lang ba sisirusohin yung sinabi ko, Lita? Maliwanag na mawawalan ako ng trabaho. Magugutom na tayo. Hindi na makapag-aaral ang anak mo. Bakit parang hindi ka man lang naaapektuhan? Kailan nga ba nagiging banta ang mga pagpapasya ng isang tao sa kanyang pamumuhay? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Senyong sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, okay, sir yan. Okay, faster lang. Oh, Senyong, magkape ka muna bago ka pumunta doon sa site. Doon sa huhukayin yung kalsada. Eh yung babawonin kong kanin at itlog na pula, areglado na ba? Oo, Dagdagan mo ng kamatis na manibalang, ha? oo, areglado ng lahat. Pati yung inumin mo. Inumpisahan na pala ni Poldo yung pagpapagawa ng third floor ng bahay niya. Ang kakapal ng mga bakal na gagawin pang suporta, ha? Ay, oo, yan daw ang uso ngayon sa pagpapagawa ng bahay. Makakapal at malalaking bakal ang ginagamit na pundasyon. Iba talaga kapag nakatapos ng pag-aaral ng isang tao. Gaya ni Poldo. Maalwan ang buhay dahil sa pagiging construction engineer sa isang malaking kumpanya. Hindi gaya ko na kung hindi maghuhukay ng kalsada, hindi kakain. Yan ka na naman. Andiyan ka na naman sa mga hinanakit mo sa buhay. Para sa akin, sapat nang nalalampasan natin ang bawat araw ng pamumuhay. Ayun lang. Isa ng malaking biyayang galing sa itaas. On mic, naglalakad. Lenny, sandali. Ay, Sabay na tayong maglakad hanggang sasakay ng jeep sa kanto. Roland. Ikaw pala. Oo naman, sure. Nakita ko, Lenny. Nagpapagawa na kayo ng third floor, ah. Oo. Alam mo naman si Itay kung ano maisipan. Ang sabi nga niya, hanggang 5th floor daw ipagagawa niya. Oh, talaga? Ang dami talagang pera ng tatay mo. Ay, nako, Roland. Marami siyang planong kung ano-ano. Minsan nga, iniisip ko, hindi kaya may disorder na si Itay? Ha? Yung sinasabing obsessive-compulsive disorder. Kasi nga, wala nang katapusan yung pagpapagawa niya sa bahay namin. Grabe ka namang mag-isip tungkol sa tatay mo. Kasi nga eh. Siguro lang, gusto niyang magkaroon kayo ng komportabling tirahan. Ganon yun. Oh, Senyong, ba't ganyan itsura mo? Para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Paano nga? Nagbaba ng memorandum yung management ng ahensya. Aalisin na raw sa trabaho yung mga nasa edad 50. Yung hindi na raw kaya ang mabibigat na gawain sa ginagawang mga kalsada. Siya. Naman yan. Bago mo isipin yan, magbalik ka muna ng damit. Basang-basa ka ng pawis, oh. Hindi mo man lang ba siseryosohin yung sinabi ko, Lita? Maliwanag na mawawalan ako ng trabaho. Magugutom na tayo. Hindi na makapag-aaral ang mga anak mo. Bakit parang hindi ka man lang naaapektuhan? Puso. Ganyan. Polo. Oh, total, tapos na yung third floor. Lalagyan na muna natin ng abag yung para sa fourth floor. Yung munang plano kong pagtatayo ng water refilling station dito sa ground floor, ang ipopursige ko, Berta. Pero di ba pinarerehistro kayo? At saka kailangan pang kumuha ng ano-anong permit. Huwag mo nang problemahin lahat yun.
Dahil ang pangunahin kailangan sa negosyong sinasabi ko, tubig. O di ba, may tubig naman tayo. Hala ka na nga sa diskarte mo. Eh kung uunlad ba tayo sa negosyong yan, eh di sige. Basta, stay put ka lang dyan. Akong bahala sa buhay natin. Pagdagal yung supply ng tubig. Supply. Aba, maaga kang umuwi ngayon sa inyo. Ay tamang-tama. Maluluto na itong pinangat na isdang nakasalang. Mabuti pa nga ipaghain mo na ako. Gutom na rin ako eh. Oh, kumusta nga pala yung tungkol doon sa memorandum na binaba sa trabaho niyo? Ay, nako. Sa ngayon, hindi pa sila nakikipagkomunikasyon sa mga laborer. Hari naman magbago yung mga isip nila, ano? O kaya, magkaroon sila ng ibang plano para sa inyong mga nasa edad 50 na. Eh, mabuti pa nga ibaba na nila yung desisyon nila eh. Naiinip na rin ako. Saka para makahanap na ako ng ibang mapagkakakitaan, ano man ang mangyari. Page na ba? Page na. Four. Lenny, Roland, anong nangyari? Bakit tinampot ang mga pulis ang tatay mo? may dalang warrant of arrest ng mga pulis. Oh, Prime suspect si Itay sa nangyayaring nakawa ng mga materyales sa pinapasukan niyang construction firm. ano? Tunot. Tutot nga! Kaya pala pa na ang paggawa ng bahay, Brad. Ano? Tunot. Ano? Totoo bang sinasabi mo? Oo nga. Ang ikinatatakot ko, baka mawalan kami ng tirahan dahil sa nangyari. Paano kung kunin ng kumpanya ang bahay namin dahil sa ginawa niyang kasalanan? Lenny, Saan na kami titira? Lenny, dadaan naman muna sa prosesong lahat eh. Kaya huwag ka muna magpanik. Sa ngayon, kumalma ka muna. Roland, ayoko masira ang buhay namin. Ayoko mahinto sa pag-aaral. Hindi ko naman alam na nagnanakaw nga ng mga materyales sa construction firm si Poldo. Lagi kasi niyang sinasabi tungkol sa maraming perang inuuwi niya. Kinita raw niya yun sa sideline niya. Berta, ano man ang mangyari, ihanda mo na lang yung loob mo, ano? Matatapos din yan. Sa ngayon, maaaring dumadaan lang kayo mag-anak sa pagsubok. Sumabay pa yung kaso ng water station namin, Lita. Hindi kasi dineklara ni Paul na para sa commercial yung negosyo. Kaya pinatawang kami ng 200,000 pisong multa ng ahensya ng tubig. Kung hindi namin babayaran yun, puputulan na kami ng serbisyo. Sabi ko nga sa iyo, lahat yan matatapos din sa takdang panahon. Hindi, Lita. Sa mga oras na ito, gusto ko na magpakamatay. Ano ka? Gusto ko na mamatay! Hindi naman pa nag-ring. Ito, Lobe. Bigyan mo naman ako na. Sa buong panahon ng pagkakakilala ko kay Poldo, hindi ko akalaing hindi pala sa dugot pawis niya nang gagaling ang maraming perang inuuwi niya sa pamilya niya. Nagulat din po ako nang sabihin ni Lenny na illegal pala yung water station nila eh. Ang laki na ng sinasahod niya bilang construction engineer. Hindi na siya dapat pang naghagan. Eh, paligay ko tay. Hindi natanggihan ni Mang Poldo yung mga tuksong lumapit sa kanya. Kumbaga eh, sinamantala niya ang mga pagkakataon. Talagang sa mundong ito, nagkalat ang kung ano-anong tukso. Kaya ikaw, Roland, huwag na huwag kang magluloko. Lalo na't graduating ka na ngayong taon sa kurso mong computer engineering. Alam mo kung anong ibig ko sabihin. Tay, kahit hindi niyo po ako sabihan, kahit na subok
hindi ko po susubuking tahakin ang maling landas. Sagradong pangako po. Hindi ko po susubuking tahakin ang maling landas. Pangako ko po yan sa inyo. Aba! Hoy, senyor! Tanghali pa lang, ba't nandito ka na? Oh. At saka ang ganda ng aura mo, ha? Mukhang hindi mo napasa ng daigdig, ano? Ginawa akong foreman nung isang opisyal namin. Oh, Nakita raw kasi niyang may kaalaman ako sa pagmamanage ng mga materyales na kailangan sa bawat proyekto. o di ngayon naniniwala ka ng malakas ang puwersa ng panalangin. Tingnan mo, na bago nga ang plano ng management sa inyo. At napabuti pa yung kinalalagyan mo. Kaya nga sa maliit o malaki mang pagsubok, abay dapat hindi tayo sumusuko. Tama ka, Lita. Tulad din ng palagi mong sinasabi na may paraan ng tadhana para subukin ang ating mga kahinaan. Oo. Kaya sa lahat ng sandali, kailangan nating maging matatag. Yun. Hoy, foreman ka na ngayon. Nagsisilbing pundasyon ng pagkatao ang mabubuting pagpapasya. Sa pagsasabuhay ng katotohanan, matutuklasan ang kapayapaan ng buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at Lionel Benjamin bilang senyong Special Sound Effects, Jerry Mutia. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kung nga ba nga ito?